ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga sakit na dulot ng kahapon na mahirap takasan. Minsan ay para itong bisita na walang pasabi kung dumalaw sa atin. Ikaw, kabarangay, meron ka bang masakit na nakaraan na hinding-hindi malilimutan? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga nakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories. Ako nga pala si Edgar, 35 years old at taga Quezon City. Hindi po talaga ako mahilig sa radyo, pero isang beses ay napakinggan ko ikaw, Papa Dudut, sa taxi na sinasakyan ko nung pauwi na ako sa bahay namin. Natuwa talaga ako at nakarelate sa mga kwento na narinig ko, kaya naman naisipan kong sumulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang pag-iibigan namin ng kababata kong si Iris. Magsisimula ang lahat noong nasa college pa lamang kami. Schoolmate kami ni Iris at naging kami noong high school pa lamang. Kung ilalarawan ko siya, masasabi ko na maganda talaga si Iris. Makinis ang balat, mahaba ang alon-alon niyang buhok at meron siyang magagandang pares ng mga mata. Mahal na mahal ko siya at para sa akin ay siya na ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Kaya nga palagi ko yung sinasabi at pinapaalala sa kanya. Nagustuhan mo ba yung fishball sauce nila Manong dito? Ay oo, ang sarap. Naparami tuloy ako ng lagay kanina. Ayos lang yun. Kung gusto mo pa, magsabi ka lang ha. Libre ko. Naku, baka maubos naman yung allowance mo kakalibre sa akin ng fishball Sus! Mura lang naman yung fishball eh. Ayos na yun. Tsaka date natin to kaya ako ang taya. Thank you, pero marami-rami pa naman akong natusok kanina. Tingin ko ayos na to. Okay, sige. Kain ka lang. Salamat. Hayaan mo, sa susunod kapag nakagraduate na tayo at meron na tayong sari-sariling trabaho, ako naman ang manlilibre sa'yo. Siyempre, hindi porke ikaw yung lalaki, ikaw na dapat ang laging taya sa mga date natin. Ililibre mo rin ako ng fishball? Hindi lang fishball, kahit anong masasarap at mamahaling pagkain na gusto nating kainin. Ano bang pangarap mong kainin? Parang wala naman. Iba kasi yung gusto ko. Hindi yung mga pagkain na bibili sa restaurant. Eh ano? Luto mo. Luto ko? Eh hindi nga ako marunong magluto. Yung simpleng pagpiprito nga lang ng itlog, palagi ko pang nasusunog. Kaya lagi rin akong pinapagalitan ni nanay eh. Paano raw ako mag-aasawa kung pagprito lang ng itlog eh hindi ko pa magawa ng tama? Anong sagot mo? Sabi ko, wala pa naman sa isip ko yung pag-aasawa kasi mga bata pa tayo. Tama naman, di ba? Oo, tama naman. Tsaka, nag-aaral pa tayo at yun ang mas focus ko. Kaya, pasensya ka na dahil hindi mo muna matitikman ang masarap na version ng luto ko. Dahil hindi ko pa yan priority na pag-aralan. Baka kasi pag sumarap ng mga luto ko isipin ng nanay ko na gusto ko na mag-asawa. Uy, pero wag naman sasama loob mo ha. Kagaya nga ng sinabi ko, mga bata pa tayo at nag-aaral pa lang. Hindi naman masama ang loob ko. Tsaka, naintindihan ko naman ang punto mo eh. Sure? Promise? Sure, promise. Kaya kung ako sa'yo, mangarap ka ng masasarap na pagkain na gusto mong orderin at kainin sa mga future date natin. Kasi sagot ko na yan. Ako nang bahala. Sinisigurado ko sa'yo na magiging asensado ako sa buhay. Lalo na sa magiging trabaho ko. Alam mo naman na gustong-gusto ko magtrabaho sa opisina at magkaroon ng mataas na posisyon, di ba? Oo. Kaya nga wala pa talaga sa isip kong pag-aasawa kasi gusto ko muna unahin yung career ko. Ikaw ba? Anong pangarap mo pagka-graduate natin? Ang makasal tayo.
Kasasabi ko nga lang na hindi ko pa priority yung pag-aasawa eh. Kulit mo naman. Ikaw naman parang binibiro ka lang. Siyempre, magtatrabaho muna ako kagaya mo para makapag-ipon pampakasal natin. Naku, wag ka agad mag-ipon pampakasal natin. Mag-ipon ka muna para sa sarili mo. Ano namang gagawin ko sa perang yun? Marami. Pwede mong gamiting investment. Pwede kang bumili ng mga property, ganun. Pwede rin pang business, pang travel, o di kaya emergency fund. Dami naman nun. Marami talaga. Kaya dapat yun ang unahin mo, no? Kaysa yung pampakasal natin. Ayaw mo lang yata akong pakasalan eh. Hoy, hindi ko sinabi yan, ha? Pero sana naiintindihan mo talaga ako, ha? Alam mo, naniniwala kasi talaga ako na malaki at malawak pa tong mundo na ginagalawan natin para manatili tayo sa iisang tabi lang. Anong ibig mo sabihin? Kasi kapag nagkapamilya na tayo, doon na lang tayo nakafocus. Lalo na sa mga magiging anak natin. Alagain kasi sila. Gusto ko naman makasal sa'yo at maging nanay sa mga anak natin sa hinaharap. Pero, tsaka na yun, mas gusto ko munang tuparin yung mga pangarap ko para sa aking sarili. Pag okay na ako, tsaka na tayo magpakasal. Papadudod sa aming dalawa ay masasabi ko na si Iris ang mayroong mataas na pangarap. Hindi naman sa minamaliit ko ang pangarap ko kundi magkaiba lang talaga kami ng gustong gawin sa oras na makapagtapos na kami at makapagtrabaho. Priority ko kasi ang pagbuo namin ng sariling pamilya. Samantalang si Iris ay gusto munang bumuo ng career, bagay na sinusuportahan ko rin naman. Hindi nga nagtagal ay natupad na nga ang isa sa mga pangarap namin ni Iris nang makapagtapos kami sa kolehiyo. At makalipas lamang ang isang linggo ay nabalitaan ko na may job interview na si Iris mula sa kumpanya na matagal na pala niyang inaplayan. Samantalang ako ay gusto munang magpahinga dahil nakakapagod mag-aral ng ilang taon. Noong natanggap ni Iris ang trabaho ay saka naman ako nag-apply ng mapapasukan. Hindi nagtagal, pareho na kaming may sariling trabaho at makaraan ng 2 taon ay nag-decide na kaming mag-live-in, papadudot. Pagod ka ba? Sakto lang. Nangalay lang tong binti ko kakatayo kanina dun sa sakayan nung nag-aabang na tayo para makauwi. Grabe, ang tagal natin nakasakay. Muntik pa tayong abutan ng ulan. Oo nga eh. Buti na lang nakauwi na tayo, no? Buti pa, masayihin ko na lang muna yung binti mo habang nakaupo tayo rito sa sofa. Ay, sure ka? Hindi ka ba pagod? Di naman, konti lang. Tsaka pagdating sa'yo, hindi ako mapapagod. Naku, ang corny. Oh, ayan. Ayusin mo pagmasahe, ha? Oo naman. Siguradong mawawala yung pamamanhid nito. Sana nga. Grabe, no? Anong grabe? Ang saya-saya ni Laika at Dion dun sa kasal nila kanina. Kala mo naman hindi ka muntik maghiwalay dahil kailangan pumunta ni Dion sa Australia para magtrabaho. Kilala naman natin si Laika na hindi talaga kaya ang LDR, di ba? Pero nakaya pa rin naman niya dahil sobrang faithful din kasi ni Dion. Never din niyang pinaramdam kay Laika na malayo sila sa isa't isa. Piruin mo, araw-araw tumatawag at nagve-video call. Ganun naman talaga mga taong nagmamahalan. Walang distansya ang makakahadlang. Kaya nga bilib din ako sa relasyon nila kasi nagawa pa rin nilang harapin yung mga takot at agam-agam nila sa mga sarili nila para sa future nila. Yang si Dion, ayaw niyan sana magtrabaho sa ibang bansa kasi nga raw iba yung kultura doon kaysa dito sa Pilipinas. Tsaka kakagraduate lang natin noon, aalis agad siya. Si Laika naman, ayaw sa LDR pero sumugal pa rin sila. Sabi sa akin ni Laika pareho raw nilang pinag-ipunan ni Dion yung ginastos sa kasal nila. Pero mas malaki pa rin daw doon yung parte ni Dion. Tapos meron din daw silang kanya-kanyang savings at meron din para sa magiging anak nila. Galing no? Nakakatuwa sila. Oo nga, nakakatuwa nga.
Tayo kaya, no? Anong tayo? Kailan kaya tayo... Ikakasal? Sira! Hindi! Eh ano, magkaka-baby. Gusto mo ngayon na, unahan na natin yung dalawa. Hoy, ayoko pa! Grabe naman sa pagtutol. Sorry naman. Pero seryoso ba yun? Na ayaw mo pang magka-baby tayo? Oo, seryoso. Pero hindi naman na tayo mga bata eh. Tsaka nakatira na tayo sa iisang bubong na parang mag-asawa. Parang pa lang, pero hindi pa tayo kasal. O edi, will you marry me? Sira, ikaw talaga, no? Anong ako? Seryoso ko rito, nagpo-propose ako sa'yo. Talaga? Eh bakit walang sing-sing? Anong wala? Meron, teka. Kukunin ko ah. Uy, sandali! Uy, joke lang! Joke lang kasi! Anong joke lang? Alam ko naman na may sing-sing ka na dyan kasi... Kasi nakita ako nung nakaraang araw nung nag-aayos ako ng kwarto natin. Nakita mo? Ibig sabihin, inusurpresa yun. Ayos lang naman, pero hindi pa rin naman ako handang magpakasal sa'yo eh. Kaya, okay lang din na wag ka muna mag-propose. Ano pa? Di pa nga ako nagpo-propose, rejected na ako agad. Hindi naman sa ganun, pero sana naiintindihan mo, Edgar. Naiintindihan ko naman na hindi ka pa handa na magkapamilya tayo. Tsaka, yung singsing na yun, andun lang naman yun. Yun mawawala. Nakatabi lang yun kung kailan ka na handa. Thanks, Edgar. Tsaka, salamat din sa pagmasahe ng binti ko ah. Medyo nawala na nga yung ngalay. Wala nga naman. Buti pa, maliligo na ako para makatulog na tayo. Okay, sige. Lock mo yung banyo. Baka pasukin kita. Sira ka talaga. Papadudot aaminin kong nalungkot ako sa pagtanggi ni Iris at bahagyang nadismaya dahil buong akala ko ay handa na siyang makasal. Dahil nakatira na kami sa isang bubong. Pero nagkamali ako. Hindi pa pala talaga niya gusto, lalo na nagsisimula pa lamang kami sa aming mga career. Tama naman siya kaya sinantabi ko ang pansarili kong kagustuhan at nirespeto ang sa kanya. Nag-focus na lamang kami sa aming kanya-kanyang trabaho habang patuloy na nangangarap ng maganda at maayos na buhay para sa aming pamilya sa hinaharap. Naging numero 1 akong taga-suporta ni Iris pagdating sa mga bagay na gusto niyang maabot, lalo na sa kanyang trabaho. Labis ko rin siyang hinahangaan dahil nakita ko sa kanya ang determinasyon na matupad ang mga pangarap niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kapag mahal mo ang isang tao ay sinusuportahan mo siya sa lahat ng bagay na gusto niyang makamit sa kanyang buhay. Basta hindi yon nakakasama sa kanya at sa inyong relasyon. Yon kasi ang paniniwala ko. Kaya nga buong buo kong sinusuportahan si Iris sa pangarap niya habang pinagsisikapang matupadin ang sarili kong pangarap. Mataas ang ambisyon ni Iris na ma-promote sa kanilang kumpanya. Samantalang ako ay kontento na sa posisyon ko. Basta kumikita ako ng disente ay hindi na ako naghahangad pa ng sobra. Pero naunawaan ko naman si Iris kung tingin niya ay hindi pa sapat ang naaabot niya at gusto niya pang umangat. Napaka-hardworking at dedicated niya kasing tao pagdating sa kanyang trabaho. Mabilis na lumipas ang 2 taon at nakatuon lamang ang atensyon ni Iris sa katuparan ng kanyang mga pangarap, papadudot. Babe, kanina ka pa dyan sa harap ng laptop mo ah. Hanggang dito ba naman sa bahay, nagtatrabaho ka pa rin? Grabe ka naman sa kanina pa. Mga 30 minutes pa lang naman ako nagtatrabaho ah. Tsaka, kailangan ko na kasing gawin to eh. Dahil baka matambakan ako pag sa opisina ko pa to ginawa. Eh wala ngang alam yung boss ko kung di magparash ng trabaho kahit nga hindi pa nakakasayad yung puwet ko sa upuan. Gaano pa ba katagal yan bago matapos?
Di ko alam. Ano ba yan? Anong ano ba yan? Ano ba to? Trabaho ko nga. Alam ko, nakikita ko. Pero gusto ko lang naman napansinin mo ko dahil malapit na ako magselos dyan sa trabaho mo eh. Ano ka? Bata para magselo sa trabaho ko? Babe naman eh. Yung kasi ang pinapalabas mo eh. May paselos-selos ka pang nalalaman eh, may trabaho ka rin naman. Meron nga pero ginagawa ko lang sa opisina at hindi ko inuuwi dito sa bahay natin. So, anong pinapalabas mo? Masama na kahit hanggang dito sa bahay nagtatrabaho ako? Hindi sa ganun babe. Pero ang akin lang sana magkaroon naman tayo ng quality time. Yun bang tayo lang at wala kang trabahong ginagawa? Anong tayo lang? Eh magkasama naman tayo sa bahay ah. Hindi pa ba sapat yun? Iba naman yun eh. Paanong iba? Sige nga, ipaintindi mo sa akin kasi nabobo ko bigla eh. Babe naman eh. Wag mo akong mababe-babe ha. Pinaglaanan kita ng ilang minuto para ipaliwanag kung anong ibig mong sabihin dyan kahit na busy ako rito sa trabaho ko. Yan na nga ang point ko. Palagi kang busy sa trabaho mo na ultimo rito sa bahay nagtatrabaho ka pa rin kaya napapabayaan mo na ako. Paano kita napapabayaan eh hindi ka naman toddler para intindihin ko, di ba? Ano, batang paslit ka ba? Sabihin mo para ipagtimpla kita ng gatas at maipagheli kita nang makatulog ka na dyan. Iris naman eh. Akala mo yata nakikipagbiruan ako sa'yo eh no? Itong mukhang to, tingnan mo, mukha ba ako nakikipagbiroan? Seryoso ako, Edgar. Alam mo, inistorbo mo na nga ako rito sa ginagawa ko. Sinira mo pa yung mood ko. Dapat chill lang ako lalo na't nasa bahay ako eh. Kasi wala yung maiingay kong kaopisina na puro chismisan lang ang alam. Pero heto ka, pinasasama ang loob ko dahil sa tantrums mo. Di ako nagtatantrums ha. Anong hindi? Eh anong tawag mo dyan sa ginagawa mo? Humihingi lang ako ng oras sa'yo. Pwes, busy ako. Sorry, kaya wala akong mabibigay na oras sa'yo. Kita mo nagkukumuhog na akong matapos tong ginagawa ko, oh. Tapos ini-stress mo pa ako? O di yan, imbis na tatapos ko to agad, wala na. Bumagal ako lalo na kasi inistorbo mo. Sobra ka naman sa inistorbo. Bakit? Totoo naman ah. Naglalambing lang naman yung tao. Wag mo muna akong lambingin ah, kasi wala nga ako sa mood. Buti pa, lumayo-layo ka muna. Nakakapikon ka na. Nakakasira ka ng momentum eh. Wala ka bang ibang gagawin? Gumawa ka kaya ng kahit ano, wag mo lang ako istorbohin. Kaya Mut, alis na! Alis! Oo na. Makapagtaboy naman to. Ano tingin mo sa akin, aso? Bahala ka na mag-analyze, basta ako busy dito. Tsaka huwag ka munang bumalik sa kwarto ha. Ayoko sabi ng istorbo. Papadudot na uwi nga sa pagtatalo at tampuhan ng simple kong paglalambing kay Iris. Aminin kong nasaktan ako ng husto dahil hindi naman mabigat na bagay ang hinihiling ko. Nami-miss ko lang talaga siya at gusto kong magkaroon kami ng oras sa isa't isa na walang trabahong namamagitan. Pero pinanindigan ni Iris na mas importante ang trabaho niya kesa sa akin. Ilang araw din kaming hindi nagkibuan hanggang sa hindi na ako nakatiis at ako na ang nag-sorry. Naging okay din naman muli kami at tulad nung dati ay inunawa at sinuportahan ko na lamang siya. Hanggang sa nagbunga ang pagsisikap ni Iris nang ma-promote siya sa pinaka-aasam-asam niyang posisyon. Kaya naman labis ang saya naming dalawa. Kaya lang papadudot ay doon pa lamang pala magsisimula ang pinakamalaking pagsubok sa aming relasyon. Dahil nga lalong naging busy si Iris sa kanyang trabaho, papadudot. Babe, bakit nakatutok ka na naman sa laptop mo? Nag-email kasi tong boss ko. May pinapagawa siya na kailangan ko rin maipasa ngayong araw. Kaya gagawin ko muna. Mamadali kasi yun lagi. Di ba pwedeng mamaya na lang yan? Mauhuli na tayo sa lakad natin eh. Hindi ka ba nakikinig? Nagmamadali lagi yung boss ko. Gusto niya maibalik sa kanya kagad kung ano man yung pinapagawa niya. Sobra namang demanding yan, rest day naman natin. Oo, pero ganun talaga. Sandali lang ba talaga yan? Tingin ko hindi kasi dami pala niyang email. Oy, naku. Huwag mo sabihin na gagawin mo lahat yan ngayon. As usual, trabaho ko to eh. Tsaka, kailangan magpag-good shot ako sa boss ko lalo na't kakapromote ko pa lang. Di mo naman kailangan gawin yan eh. Tsaka dapat marunong rumispeto yung boss mo sa personal mong oras. Yan mo na. Ganun talaga ang mga boss eh. Tsaka sila rin naman, hindi uso yung personal na oras pag nagdedemand ang may-ari ng kumpanya. Kahit na,
Hindi naman tayo robot na nakaprogram lang para gumawa ng trabaho na iuutos nila. Tao tayo, no? Yan ka na naman eh. Anong ako na naman? Hindi mo na naman naiintindihan yung trabaho ko. Palibasa, hindi mo maranasang maging busy sa buhay mo. Di naman yata tama na ikumpara mo yung trabaho ko sa trabaho mo. Hindi ko naman kinukumpara. Sinasabi ko lang kasi mukhang hindi naman tayo nagkakaintindihan eh. Nagagalit ka na naman eh. Akala ko ba proud and happy ka na na-promote ako? Proud and happy naman talaga ako. Pero may importante kasi tayong lakad ngayong araw, di ba? Papunta na nga sana tayo kung di lang nag-email sa'yo yung boss mo eh. Tingin ko, di na ako makakasama sa lakad natin. Ano ka mo? Paano na lang yung birthday party ni Mama? Tuloy pa rin naman yung kahit wala ako dun, di ba? Oo nga, pero hahanapin ka nila sa akin, Iris. Hintay lang ka na lang. Sabihin mo, busy o may emergency. Bala ka na. Basta, di na ako makakasama. Sus, anak naman ng toko. Kung ako sa'yo, lalakad na ako dahil baka magtaka yung mama mo kasi wala ka pa dun. Paano ako lalakad hindi nga kita kasama? Mapapatawad naman siguro ko ng mama mo kung hindi ako umattend ng birthday party niya, di ba? Pero yung boss ko, hindi. Kaya kailangan ko na talaga tong gawin. Sana maintindihan mo. Ako na lang ba palaging iintindi sa'yo? Gusto mo na lang ba palagi yung boss mo ang masusunod? Paano naman ako at yung gusto ko? Edgar, please. Huwag mo naman akong stressin, no. Dami-dami ko pang gagawin. Nakikita mo ba tong sangkatutak na email sa akin? Di ko nakasalanan yan. Ginusto mo naman yan eh. Tsaka bahala ka ma-stress dyan. Buti pa alis na ako. Kung ayaw mo sumama, wag. Bahala ka sa buhay mo. Gawin mo na lang yung trabaho mo. Total, mas mahalaga naman yan sa'yo at mas mahal mo pa nga yata yan kaysa sa akin. Edgar naman eh. Huwag mo naman akong kontrolin. Pinagsasasabi mo? Di kita kinokontrol, no? Gusto mo na unahin ko yung ibang bagay kaysa sa trabaho ko na hindi hamak na mas importante. Paano hindi pagkontrol yung kung yung gusto mong masusunod? Kinukonsensya mo pa ako eh. Mukha namang wala kang konsensya eh. Kaya bahala ka na dyan, alis na ako. Edgar! Diyan ka na. Papa Dudut, hindi totoo na gusto kong kontrolin ang buhay ni Iris. Kaya naman naggalit ako nang sabihin niya sa akin ang bagay na yon. Sa katunayan ay mas kinokontrol pa nga siya ng trabaho niya. Kaya naman apektado ang aming relasyon. Pero hindi yon nakikita ni Iris dahil mas galit siya sa akin at para sa kanya ay sarili lamang ang iniisip ko. Pero hindi yun totoo dahil sinusuportahan ko siya at patuloy na sinusuportahan pa rin sa mga bagay na gusto niyang makamit, lalo na sa trabaho niya. Kaya bago pa kami mauwi sa matinding away ay nagdesisyon na akong umalis mag-isa. Samantalang si Iris ay nagpaiwan sa bahay para gawin ang mga trabaho niya. Siyempre hinanap siya ng parents ko pero nagdahilan na lamang ako na may nakakahawa siyang sakit kaya hindi ko na siya sinama pa. Naniwala naman sila pero pinayuhan nila akong umuwi ng maaga upang may makasama sa bahay ang aking nobya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi kami agad nagkaayos ni Iris matapos ang away naming yon. Tumagal pa ng 1 linggo bago kami nagpansinan. Sa katunayan ay bigla na lamang kaming nag-usap na parabang walang nangyari. Noong nagtangka akong pag-usapan namin ulit ang away namin ay agad sinabi ni Iris na kalimutan na lang daw namin yon kasi ayaw na niyang ma-stress pa. Pero ramdam ko na malaki na ang pinagbago ni Iris lalo na sa pakikitungo niya sa akin. Oo, magkasama pa rin kami sa isang bubong at magkatabi sa kama pero mas gusto na lamang niyang nakatalikod sa akin kapag matutulog kami. Ayaw niya na hinahawakan, niyayakap o dinidikitan ko siya. Hindi na rin kami sabay kumain lalo sa hapunan dahil madalas na siyang ginagabi galing sa trabaho at kumain na raw siya. Pag rest day naman namin ay natutulog lamang si Iris maghapon para makabawi daw ng lakas. O di kaya ay lumalabas siya para makipagkita sa mga kaibigan niya. Kaya nga naisipan kong bumawi sa kanya sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa kanya at pagluluto ng paborito niyang pagkain nang sa ganon ay unti-unti ko ulit makuha ang loob niya. Kaso'y hindi naman pinapansin ni Iris ang mga effort ko hanggang sa isang gabi ay kinausap niya ako.
Pwede bang mag-usap tayo? Nag-uusap na tayo ah. Ano pa bang klaseng pag-uusap yung gusto mo? Seryoso ako ah. Huwag mo akong pinipiloso po. Pagod ako galing sa trabaho mo nang dagdagan. Please lang. Kasalanan ko na naman. Ikaw lang naman yung nagpapakapagod sa trabaho mo na akala mo pamamanahan ka sa kumpanya nyo. Kaya ganyan ka umasta. Anong sabi mo? Akala mo ba hindi ko napapansin na simula nung na-promote ka, mas lalo ka nang naging busy? Kahit nga nandito ka sa bahay, hindi ka pa rin makausap ng matino. Dahil kung hindi ka nagtatrabaho, natutulog ka naman maghapon. O kaya nakatutok sa cellphone mo o lumalabas kasama yung mga kaibigan mo. Pati pa naman yung mga bagay na ginagawa ko para sa sarili ko, sinisita mo pa rin? Ako nga hindi nakikialam sa mga ginagawa mo eh. Kung may labas ka na kasama mga kaibigan mo, nakarinig ka ba sa akin ng reklamo? Wala naman, di ba? Wala nga. Kasi alam mo kung anong tingin ko? Ano? Na wala kang pakialam sa akin. Ano, tama ako no? Sagutin mo ako, tama ako no? Oo na! Oo na, tama ka! Wala na nga akong pakialam sa'yo at sa kung ano pang gusto mong gawin sa buhay mo. Bakit? Dahil kinain ka na ng sistema mo sa trabaho mo? Totoo, di ba? Sabihin mo. Dahil hindi na kita mahal. Anong sinabi mo? Hindi mo na ako mahal? Oo, hindi na. Kailan pa? Matagal-tagal na rin. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi nga, tinitimbang ko pa yung nararamdaman ko eh. Baka napagod lang ako, ganun. Na kapag pinahinga ko naman magiging okay tayo. Na manunumbalik ulit yung pagmamahal ko sa'yo katulad ng dati. Pero, hindi eh. Hindi na talaga at mas lumayo pa yung loob ko sa'yo tuwing nag-aaway tayo. Wala lang akong sinasabi pero naiipon na yun sa loob ko eh. Hanggang sa isang araw, nagising na lang ako. Wala na talaga. Ayoko nang subukang ayusin yung relasyon natin. Mas mabuti pa na maghiwalay na lang tayo. Maghiwalay? Oo, Edgar. Sorry pero sana maintindihan mo. Malayong-malayo na tayo sa dating tayo eh. Tsaka, tingin ko, hindi ko mabibigay yung pamilya na matagal mo nang gusto kasi nga, mas nakafocus ako sa career ko. Masaya naman ako sa ginagawa ko kaya naisasantabi kita. Na-realize ko na ang unfair ko sa iyo kasi pinaghintay kita ng matagal pero hindi pa rin pala sapat yun. Iris, please. Baka nabibigla ka lang. Pag-usapan muna natin to. Please. Hindi ako nabibigla. Seryoso na ako sa desisyon ko. Kaya, sana maintindihan mo yun. I'm really, really sorry, Edgar. I'm really sorry. Papadudot masakit pa rin pala kahit na inaasahan ko na mangyayari ang bagay na yon. Hindi ko napigilang umiyak dahil para bang pinipiga ang puso ko sa tindi ng sakit. Nagmakaawa pa nga ako kay Iris pero ramdam ko talaga na ayaw na niyang ayusin ang aming relasyon. Kaya naman nagpaubaya na lamang ako. Siguro'y nagbago na lang talaga ang priority niya at hindi na ako doon kasama. Kaya nga kahit na malungkot ay kailangan ko yung tanggapin. Umalis na rin si Iris sa nirerentahan naming apartment at nakiusap siya na huwag ko na siyang kukulitin pa. Sa abot ng makakaya ko ay nirespeto ko ang kahuli-hulihan niyang hiling at nag-focus na lamang sa pag-move on. Papadudot, makalipas ang 9 na taon. Neto namang 2025 ay nadya ng kapalaran na magkita ulit kami ni Iris sa kasal ng common friend namin. At masasabi ko na kahit matagal na panahon na nang huli ko siyang nakita, ay hindi pa rin nagbabago ang itsura niya. Maganda pa rin siya katulad nung Iris na dati kong minahal, Papadudot.
I'm sorry, Edgar, pero matagal na akong kinakain ng konsensya ko eh. At naisip ko na matatahimik lang ako pag nakausap kita at nasabi ko sa iyo yung totoo. Kaya nga, sinamantala ko na yung pagkakataon para makita tayo rito sa kasal ng kaibigan natin. Ano ba yung sasabihin mo? I'm sorry kasi nag-cheat ako nun sa relasyon natin. Akala ko ba nawalan ka lang ng pagmamahal sa akin? Totoo naman yun, pero kasi may iba na kasi akong nagugustuhan nun at yun nga, yung napangasawa ko. Boss ko siya eh. Simula nung napromote ako nun sa trabaho palagi na kaming magkasama. Mas madalas pa nga kaming magkasama kaysa sa atin kahit nakatira tayo sa isang bubong. Tapos, ayun, hindi ko na napigilang mahulog sa kanya kasi mabait naman pala siya. Alaga, maaalalahanin. Bakit? Ganon din naman ako, di ba? Oo, pero malaki pa rin ang kaibahan nyo dahil mas mataas yung pangarap ng boss ko. Hindi kagaya mo na kontento lang sa kung anong meron ka. Linawin ko lang hindi naman masama yung gusto mo Oo, pero hindi tayo pareho ng gusto. Kaya mas nagustuhan mo yung tao na katulad mo. Ganun na nga. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Matagal na panahon na rin naman ang lumipas. Hindi na natin maibabalik yung nakaraan. Siguro, meron din talaga akong pagkukulang. Kasi masyado akong nakampante sa mga gusto ko. Di naman sa ganun kasi sinuportahan mo naman ako Hinintay mo pa nga na maging handa ako pero ako lang talaga yung may problema. Hindi ako naging handa sa'yo pero sa iba naging handa ako. Kagaya nga ng sinabi ko nakaraan na yun. Ang mahalaga yung ngayon. Hindi naman ako galit sa'yo. Nagtatampo, oo. Pero hindi naman kita matitiis Salamat kung ganun. Tsaka marami ka rin namang itinuro sa akin na natutuhan ko sa buhay nung nagkahiwalay tayo. Doon ko sinimulang punan yung mga bagay na wala sa akin. Mas inayos ko yung sarili ko. Mas nag-focus ako sa career ko kasi naisip ko na kung magkikita tayo isang araw at nalaman mong hindi pa rin ako successful, baka ismaya ka sa akin. Ikaw talaga? Di mo naman kailangan gawin ng bagay na yan dahil sa akin. Gawin mo yan para sa sarili mo. Ginawa ko na nga. Pero tama ka na hindi ko na dapat isipin na para sa'yo yun dahil matagal naman na tayong tapos Oo. Pero ano ba yung sinabi mo kanina tungkol sa asawa mo kaya hindi ka okay? Bakit? May nangyari ba? Meron. Kamamatay lang kasi niya nitong January dahil sa cancer. Kaya nga nasabi ko na medyo hindi pa ako okay. Ganun ba? I'm sorry at condolence. Ikaw, kumusta ka na? Single ka pa rin ba o may sarili ka ng pamilya? Meron na. May asawa na ako at 2 anak. Ganun ba? Oo. Kaya nga nasabi ko kanina na hindi ko na dapat isipin kung anong sasabihin mo sakaling magkita tayo ngayon. Kung successful ba ako o hindi. Kasi mas dapat kong isipin kung ano ang sasabihin ng pamilya ko. Lalo na ng mga anak ko. Kaya dapat maging successful ako para sa kanila. Papadudot na putol na ang pag-uusap namin ni Iris nang tawagin siya ng isa naming kaibigan. Nag-excuse naman ako dahil tumawag ang misis ko ng mga panahong yon. At pagkatapos, nalaman ko na lamang na umuwi na pala si Iris. Masaya ako na nagkita ulit kami pagkalipas ng mahabang panahon, ngunit malungkot dahil meron siyang pinagdaraanan. Pero katulad ko noon na alam ko na makaka-move on din si Iris. Sa ngayon ay nakafocus na lamang ako sa sarili ko at sa aking pamilya. Wala akong ibang hangad kundi ang mabigyan sila ng maayos at komportableng buhay. Matagal na kaming tapos ni Iris at ang sulat ko na ito sa inyong programa, ang magpapatunay noon.
Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Sana'y marami sa mga kabarangay natin ang nakarelate sa aking kwento. Lalo na yung mga kapwa ko dyan na iniwan sa ere. Huwag kayong mawala ng pag-asa dahil makakausad din kayo. Ang inyong forever, kapuso, at kabarangay, Edgar. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.